Movie recap Tagalog here. Isang magandang babae ang nawalan ng kanyang alaala. Sa tabi niya ay may isang lalaki lang na nagpapakilalang kanyang tunay na kasintahan, inaalagaan, pinoprotektahan, at napakalambing nito sa kanya. Ngunit unti-unti, napapansin niya na ang tila perpektong lalaking ito ay may napakaraming itinatagong lihim. Hindi pa matagal ang nakalipas ng maaksidente sa kotse si Myojin. Pagkagising niya, wala na siyang maalala kahit ano. Isang lalaki lang ang nasa tabi ng kanyang kama at nag-aalaga sa kanya, si Junho, na ayon dito ay kanyang kasintahan. Mula sa aksidente hanggang sa sarili niyang pangalan, lahat ay ikinuwento lang nito sa kanya. Subalit, wala siyang maramdamang koneksyon dito. Dahil dito, nagpatingin siya sa isang psychologist. Hindi niya lubos maisip kung paano niya nalimutan ang lalaking pakakasalan niya sa kabila ng tindi ng aksidente. Bukod doon, hindi lang basta hindi niya maalala si Junho ang problema. Ang mas masakit, wala siyang nararamdamang pagmamahal para dito. Pagkagising niya, madalas din siyang bangungutin. Sa kanyang panaginip, nakikipaglaban siya patayan sa isang lalaking nais siyang patayin. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya makita ang mukha nito. Pagkaraan ng 2 buwan, nakalabas na ng ospital si Myojin, ngunit hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala. Pinayuhan siya ng psychologist na ugaliing isulat o i-record ang lahat ng nangyayari pag-uwi niya para makatulong sa kanyang paggaling. Sa daan pa uwi, napakaganda ng mood ni Junho. Binigyan niya si Myojin ng isang pompon ng orchid mula sa South Africa, isang bulaklak na sumisimbolo sa bagong simula. Nangako siyang gagawin ng lahat para matulungan itong maalala ang nakaraan at magsimula muli ng magandang buhay. Pagkarating sa bahay, ipinakita niya ang kwarto nito at ipinasyal sa maliit na kagubatan sa likod ng bahay. Sa paraan ng pagsasalita nito, nahulaan ni Myojin na isa itong architectural designer. Hawak kamay silang naglakad habang sinasabi nitong iyon ang kanilang tahanan. Gayunpaman, nanatiling mailap si Myojin dahil wala talaga siyang maalala tungkol dito. Kinagabihan, nag-barbecue si Junho para sa kanya. Nang makita ni Myojin ang pagsiklab ng apoy, bigla siyang sumigaw at natumba sa lupa na tila may nakita siyang tao sa gitna ng sunog. Doon niya napagtanto na bukod sa aksidente sa kotse, mukhang may iba pa siyang pinagdaanang nakakatakot na karanasan na may kaugnayan sa apoy. Para mabilis na bumalik ang kanyang alaala, nagpa siyang sumubok ng hypnosis. Sa lalim ng kanyang subconscious, muli niyang nakita ang misteryosong lalaking walang muka. Ramdam niya ang panganib, ngunit hindi niya pa rin matukoy kung sino ito o kung ano ang eksaktong nangyari. Pagkatapos ng therapy, umuwi siya at matagal na natulala sa harap ng isang collage sa dingding. Sinabi ni Junho na siya ang gumawa niyon. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng bagong telepono para matawagan siya nito anumang oras. Sabay hirit ng pangako na hindi na niya hahayaang masaktan pa si Myojin tulad ng dati. Kinabukasan, umalis si Junho para magtrabaho. Mag-isang nagbisikleta si Myojin patungo sa kagubatan sa kabundukan. Tulala niyang pinagmasdan ang singsing na may brilyante na ibinigay nito. Puno pa rin ng kalituhan ang kanyang mga mata nang biglang may narinig siyang ingay. Isang batang lalaki ang nagtatangkang magnakaw ng kanyang bag. Sa kanilang pag-aagawan, itinulak siya nito. Ngunit mabilis niya itong nahanap sa isang internet cafe at pinasubsob sa suntok. Mukhang takot na takot si Junho na mapahamak muli si Myojin, kaya naman halos mapatay niya ang magnanakaw sa bugbog. Sa sandaling iyon, tumakbo ang ina ng magnanakaw at pinagalitan ng anak. Nagtataka kung bakit nangahas itong habulin ang isang babaeng nakapatay na. Laking gulat ni Myojin, nakapatay na ba talaga siya? Sa daan pa uwi, tinanong niya si Junho tungkol dito. Ngunit sinabi lang nito na huwag siyang mag-alala at huwag basta-basta maniniwala sa mga naririnig o nakikita. Pagkatapos uminom ng gamot sa bahay, nakatulog siya ng tuliro. Ang kakaiba, pagkatapos niyang uminom ng gamot, lalo lang sumasama ang kanyang pakiramdam at binabangungot siya. Ang mas ikinagulat niya ay ang pagdating ng mga pulis sa kanilang bahay ng araw na iyon. Gayunpaman, hindi lang tungkol sa aksidente ang itinatanong ng mga ito, kundi pati na rin ang tungkol sa isang sunog sa isang villa na malapit lang sa pinangyarihan ng aksidente. Bukod dito, magkasabay na nangyari ang kanyang aksidente at ang sunog. Hinala ng mga pulis na magkaugnay ang dalawang kaganapan. Dagdag pa rito, nagpatotoo ang mga dumaang motorista na nakita nilang nanggaling ang kotse niya sa direksyon ng villa. Habang tinatanong siya ng mga pulis, may mga pira-pirasong alaala na biglang sumagi sa kanyang isip. Nang mapansin ni Junho na tila may kakaiba, agad nitong tinaasan ng boses ang mga pulis at pinapaalis sila sa dahilan na masama ang pakiramdam ng kanyang kasintahan. Kinagabihan, sinunod ni Myojin ang payo ng doktor na isulat ang lahat ng nangyari, kasama na ang mga pira-pirasong alaalang pumasok sa kanyang isip. Sigurado siyang pinaghihinalaan siya ng 2 pulis na may kinalaman sa sunog sa villa. Kinabukasan, muli niyang tinalakay ito kay Junho. Sinabi niya na kung talagang nakapatay siya, gusto niyang malaman ang katotohanan. Kahit blanko ang kanyang isip, hindi madadaya ang kanyang emosyon. Malinaw niyang naramdaman ang matinding takot noong tinatanong siya ng pulis.
Gusto niya lang tumakbo palabas ng bahay, na lalong nagpatibay sa hinala niyang may kinalaman siya sa sunog. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, ayaw magsalita ni Junho. Katwiran nito, sinabi raw ng psychologist na huwag muna nitong hayaang maalala ang mga masasakit na alaala dahil hindi ito makakatulong sa paggaling. Ngunit nang siya na mismo ang nagtanong sa doktor, kabaligtaran ang sagot nito. Sinabi ng doktor na kailangan niyang harapin ang mga piraso ng alaala sa kanyang isip at gamitin ang lahat ng nasa paligid niya para maalala ang lahat. Dinagdag pa ng doktor na habang hindi pa niya nabubuo ang nakaraan, huwag muna siyang magtitiwala kahit kanino, kahit sa kanyang kasintahan. Dahil sa mga salitang ito, nagsimula na siyang magduda kay Junho. Lihim niyang hinalughog ang opisina ni Junho at nakakita siya ng isang sketch ng mukha ng isang babae. Pagkakita sa drawing, kusa niyang nabanggit ang pangalang Hisu. Gamit ang address na nakita sa household registration book sa drawer, nagpasya siyang pumunta sa dati niyang tirahan para mag-imbestiga. Sa daan, hindi inaasahang nakasalubong niya ang isang delivery man na pamilyar ang mukha sa kanya. Tinanong siya nito kung bakit bigla siyang nawala at nangumusta rin tungkol sa mayamang babae. Nahulaan niya na ang tinutukoy nitong mayamang babae ay si Hisu. Mula sa mga sinabi nito, mukhang napakalapit nilang magkaibigan ni Hisu. Araw-araw silang nagkukulong sa art studio para magpinta ng magkasama. Sinundan niya ang pahiwatig na ito at pumunta sa art studio. Doon, nakakita siya ng isang painting na may pirma ni Hisu, kung saan malinaw na silang dalawa ang nakaguhit. Mukhang hindi nga nagsisinungaling ang lalaki. Talagang napakatalik nilang magkaibigan. Habang nakatitig sa painting, tila narinig niya ang boses ni Hisu sa kanyang tainga. Lumapit siya sa dalawang larawan ni Hisu na nakasabit sa dingding. At nang makita ang pamilyar na mukha, sa wakas ay naalala niya na si Hisu nga ang kanyang matalik na kaibigan. Nagpunta na sila sa dalampasigan dati. Noong panahong iyon, pabirong hiniling ni Myojin kay Hisu na ipagpatayo siya ng seaside villa ng ama nito. Lumalabas na si Hisu ay anak ng chairman ng isang kumpanya ng arkitektura. Ngunit sa alaala ni Myojin, tila hindi naman siya kilala ng ama nito. Sa biyaheng iyon sa dalampasigan, mukhang sadyang itinanong niya ang schedule ng ama ni Hisu dahil gustong-gusto niya itong makatagpo. Noong oras na iyon, nagbiro pa si Hisu na irereto niya si Myojin sa kanyang ama para maging madrasta niya ito at bigyan siya ng bunsong kapatid. Matapos maalala ang mga ito, nagpasya siyang maghanap pa ng mga pahiwatig sa dati niyang telepono. Kaya naman, pinuntahan niya ang magnanakaw ng bag noong nakaraan dahil hinala niyang ninakaw din ito ang kanyang lumang telepono. Pagkakita niya dito, tinanong niya agad ang sinabi ng ina nito sa presinto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinaliwanag ng magnanakaw na ang killer na tinutukoy ng kanyang ina ay hindi si Myojin, kundi ang kasintahan nito. Sinabi rin nitong napakadelikadong tao ni Junho at hindi dapat biruin. Lumalabas na ang chairman na namatay sa sunog sa villa ay ang mismong boss ni Junho. Ayon sa mga chismis, namatay ito sa sunog habang natutulog. Iniisip ng lahat sa lugar na iyon na may kinalaman si Junho sa sunog. Kung hindi, bakit ganoon na lamang ang pagsisikap ng mga pulis na hanapin ito? Tinanong naman ni Myojin ang tungkol sa kanyang aksidente. Sumagot ang lalaki na walang sino man ang may oras para pakialaman ang nangyari sa ibang subdivision. Natulala at nagulat si Myojin sa narinig. Ibig sabihin, hindi siya nakatira sa lugar na iyon bago ang aksidente. Bukod doon, ibinalik ng magnanakaw ang pitaka ni Myojin, ngunit wala doon ang telepono. Ang mga detalyeng ito ay lalong nagpabali-baligtad sa isip ni Myojin at nagpatingdi ng kanyang hinala kay Junho. Pag-uwi sa bahay, ipinakita niya kay Junho ang larawan ni Hisu at tinanong kung kilala niya ito. Malabo ang naging sagot nito. Sinabing isang kakilala lang daw si Hisu, ang uri ng ordinaryong kaibigan na mayroon ang lahat. Ngunit hindi siya nasiyahan sa sagot na ito. Kinagabihan, malinaw na umalis si Junho, ngunit bigla ring bumalik sa bahay. Niyakap niya si Myojin na tila nakatagpo ng isang kayamanan at sinabing gusto niyang seryosong sagutin ang tanong nito kaninang hapon. Ayon dito, tila hindi raw gaanong nirerespeto ni Hisu si Myojin at walang preno kung magsalita. Kaya naman kalaunan ay tinapos na nila ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos magpaliwanag, hinarap niya si Myojin at tinanong kung bakit bigla nitong naalala si Hisu at kung saan galing ang larawan. Nagsinungaling si Myojin. Sinabing ibinigay lang iyon ng isang kaibigang nakilala niya sa ospital. Pagkarinig nito, nagpakita ng isang misteryoso at hindi mabasang ekspresyon ang mukha ni Junho at iminungkahi pa na itira ang kaibigang iyon sa kanilang bahay. Nang umalis muli si Junho, tiningnan ni Myojin ang kanyang pitaka at nakakita ng larawan nilang tatlo na magkakasama. Napakalapit nila sa isa't isa, kaya imposibleng kaswal na magkakilala lang sila. Habang walang malay si Junho, lihim na pumunta si Myojin sa labas ng villa kung saan naganap ang sunog. Sa oras na ito, lumapit ang kapitan ng barangay at sinabing ang villa ay pagmamay-ari ng anak ng chairman na si Choi ng Mono Architectural Group at nakakalungkot na pareho silang nasawi sa sunog na iyon. Sa direksyon ng kapitan, pumunta si Myojin sa isang maliit na karinderya sa nayon. Agad siyang nakilala ng may-ari ng tindahan na naalalang nandoon siya hindi pa matagal ang nakalipas. Noong panahong iyon, sinabi raw ni Myojin na kailangan niyang hintayin ang pagbabalik ni Hisu. Naiwan din niya ang kanyang telepono sa tindahan na ngayon ay sira na. Sinabi ng may-ari na bago tuluyang masira ang telepono, may tumawag galing Seoul na nagsabing napakahalaga raw nito at pinapatawagan agad si Myojin. Sinubukan ni Myojin na tawagan ang numerong isinulat ng may-ari ng tindahan at natuklasan niyang isang electronics repair shop ang nasa kabilang linya. Kaya naman, pumunta siya doon para makipagkita sa may-ari. Sinabi nito na hindi pumunta si Myojin doon para magpaayos, kundi para upahan siya upang mag-imbestiga sa isang tao. Ayon sa mga record, ang taong ipinaimbestiga ni Myojin ay isang gangster na nagngangalang
Lee na eksperto sa pautang na may mataas na interes at mga ilegal na aktibidad. Ayon sa investigasyon ng may-ari ng shop, dati pala itong driver ng chairman ng Mono Group. Matapos magbitiw sa trabaho, nakikita na ito sa isang cryptocurrency exchange na pormang-porma at may suot na mamahaling damit na parang isang boss. Bukod dito, isiniwalat ng may-ari ng shop na inupahan siya ni Myojin para imbestigahan si Lee dahil tinatakot nito ang kanyang kaibigan. Mukhang hinaras pa ni Lee ang kaibigan nito sa isang art gallery, ngunit tiniis lang niya ito. Malinaw na ang kaibigang iyon ay walang iba kundi si Hisu. Dahil sa impormasyong ito, lalong nalito si Myojin. Ngunit para matuklasan ang katotohanan, hiniling niya sa may-ari ng shop na ipagpatuloy ang investigasyon. Determinado siyang alamin ang lahat ng may kinalaman kay Lee. Nararamdaman niya na si Lee ang susi para maibalik ang kanyang alaala. Kinagabihan, nag-uwi si Junho ng isang babaeng nagngangalang Ria at ipinakilala ito bilang isang karaniwang kaibigan. Hiniling niya kay Ria na manatili muna para samahan si Myojin dahil nag-aalala raw siya sa kanyang kasintahan. Hating gabi na nang umalis si Junho at agad na isinakay ni Ria si Myojin sa kotse patungo sa isang bar. Ang mga kumukurap na ilaw at ang nagsasayawang mga tao sa bar ay biglang nagpagising sa ilang nakalimutang alaala sa isip ni Myojin. Naalala niya na isang araw bago ang aksidente, pumunta rin sila ni Hisu sa bar na yon. Noong panahong iyon, minala si Hisu na malagyan ng gamot ang inumin ng isang bastos na lalaki at muntik nang mapagsamantalahan. Si Myojin ang bumasag ng bote ng alak at itinaya ang kanyang buhay para bantaan ang dalawang lalaki at matagumpay na nailigtas si Hisu. Kung aapihin ng iba si Hisu, handang itaya ni Myojin ang kanyang buhay para protektahan ang kaibigan. Habang unti-unting bumabalik ang mga pira-pirasong alaalang ito kay Myojin, tila ipinapakita na ni Junho ang kanyang tunay na kulay. Noong gabi ring iyon, nakipagkita siya ng lihim sa psychologist ni Myojin para lang itanong kung binanggit ba nito ang pangalan ni Hisu kamakailan. Umiling ang doktor at kinumpirmang hindi pa niya naririnig ang pangalang iyon. Ngunit tila nagduda si Junho. Maya-maya pa ay nagtanong siya kung kaya bang magsinungaling ang mga pasyenteng may memory disorder. Kalmadong sumagot ang doktor na mahirap magpasiya ng mabilis kung nagsisinungaling sila o hindi. Habang nag-uusap sila, biglang nagdilim ang mukha ni Junho at sinabing napakakaiba ng mga kilos ni Myojin nitong mga nakaraang araw. Hindi na nagpaliwanag pa ang doktor, ngunit pinayuhan si Junho na maging pasensyoso at magtiwala sa pasyente. Ngumiti lang si Junho sa payong ito at tumitig ng matalim sa mga mata ng doktor na tila nagpapahiwatig na alam niyang nagsisinungaling ito sa kanya. Kamakailan, lalong nagiging malinaw ang mga alaala ni Myojin. Naaalala niya ang bahagi ng nakaraan hinggil sa relasyon nila ni Junho at Hisu. Lumalabas na si Junho pala ang dating kasintahan ni Hisu. Maraming araw na ang nakalipas nang imbitahan ni Hisu sina Junho at Myojin sa kanyang villa. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Myojin si Junho. Ngunit tila galit na galit ito ng araw na iyon dahil ang villa ay sarili nitong disenyo. Ngunit binago ni Hisu ang buong interior nang walang paalam. Para sa isang perfectionist na designer na tulad niya, ang disenyo sa labas at loob ay dapat magkasama. Ang pagbabago ng mga gamit ng walang pahintulot ay sumisira sa pangkalahatang ganda ng kanyang gawa. Sa sandaling iyon, niyakap ni Hisu si Junho mula sa likod at pabirong sinabi na ang mga gamit na ito ay pawang mga high-end na nagustuhan niya, kaya sana ay magparaya muna ito para sa kanya. Doon din ipinakilala ni Hisu si Myojin kay Junho bilang kanyang matalik na kaibigan. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Myojin ang ama ni Hisu na siyang chairman. Sinabing hindi niya lubos maisip kung gaano katagumpay ang karera nito. Pabirong sinabi ni Hisu na napakapareho ni Myojin at Junho na parehong mausisa sa kanyang ama. Sinabi rin ni Junho na gusto niyang maging kasing tagumpay ng ama ni Hisu. Binanggit naman ni Hisu na malapit nang bumalik sa bansa ang kanyang ama at isasama niya silang dalawa para makipagkita dito. Habang nag-uusap sila, biglang nagkaroon ng kakaibang tingin si Junho kay Myojin. Dahil sa pagkataranta, aksidenteng nabasag ni Myojin ang isang baso ng alak, kaya naman nagpalit muna siya ng isa sa mga damit ni Hisu. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Junho at hinalikan si Myojin mula sa likod. Nagulat siya, ngunit agad na nagpaliwanag si Junho na napagkamalan niya itong si Hisu. Mabilis siyang umiwas at nagdahilan para umalis. Pagkaalis niya, nagmahalan ng masindi sina Junho at Hisu. Ngunit sa gitna ng kanilang emosyon, biglang pinatigil siya ni Hisu dahil tila may hindi tama sa araw na yon. Naglabas ito ng maraming tableta para inumin, ngunit pinigilan siya ni Junho at binalaan na huwag tataasan ang dosis. Ipinaalaala naman ni Hisu dito na ang regalong ibinigay ng kanyang ama ay hindi libre, kaya naman napilitang sumuko si Junho. Sa daan pauwi, nakita ni Junho si Myojin na naglalakad mag-isa sa tabi ng kalsada, kaya isinakay niya ito sa kotse patungo sa dalampasigan. Patuloy na tinatanong ni Junho si Myojin kung bakit napakalapit nito kay Hisu. Sa kanyang paningin, pinahahalagahan talaga ni Hisu si Myojin, ngunit hindi ito ang uri ng tao na madaling pakisamahan. Hindi direktang sumagot si Myojin. Sinabi lang na mas sensitibo ang emosyon ni Hisu kaysa sa ibang babae, kaya sana ay intindihin niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tiningnan siya nito ng may pagmamahal. Tahasang sinabi ni Myojin na ang halik nito kanina ay hindi isang pagkakamali. Sinubukan niyang tumakas muli, ngunit hinila siya nito pabalik at sapilitang hinalikan. Iyon ang unang pagkakataon na pinagtaksilan ni Myojin si Hisu. Noong maalala ni Myojin ang nakaraang iyon, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala at nagsimula siyang maghinala na baka nalaman ni Hisu ang pagtataksil na iyon sa mismong sandaling iyon. Noong gabing iyon, bumalik si Myojin sa villa ni Hisu na may kabog sa dibdib. Tinanong siya ni Hisu kung nakita ba niya si Junho sa dalampasigan, ngunit kinakabahang ikinatwa ito ni Myojin. Gayunpaman, may sinabing makahulugan si Hisu
Hisu, akala raw ng mga tao ay kaya nilang talunin ang Agos, ngunit sa katotohanan, maaari silang lamunin ng mga alon anumang oras. Tila ipinapahiwatig ng mga salita ni Hisu na akala niya ay napakatatag ng kanilang pagkakaibigan, ngunit pinagtaksilan pala siya ng kanyang matalik na kaibigan. Gusto na sanang huminto ni Myojin, ngunit walang balak bumitaw si Junho. Pagbalik sa kwarto, nakita ni Myojin si Junho na binubuklat ang kanyang sketchbook. Pinuri nito ang kanyang mga drawing at sinabing mas interesado ito sa kanya kaysa kay Hisu. Gusto niyang iwasan ang lantarang panliligaw nito, ngunit ibinigay nito ang address ng kanyang studio at umasang bibisitahin niya ito kinabukasan pagbalik sa Seoul. Mula ng araw na iyon, tuluyan nang nawalan ng kontrol ang kanilang relasyon. Naalala ni Myojin ang nasaktang tingin at mga walang magawang salita ni Hisu, kaya naman napaiyak siya ng husto. Naintindihan niya na pareho silang gumawa ni Junho ng mga desisyong hindi na mababawi at hinala pa niya na ang sunog na sumapit kay Hisu ay may kinalaman sa kanyang pagtataksil. Napakataas ng ambisyon ni Junho. Kamakailan, nagpaplano ang South Korea na itayo ang pinakamalaking museo sa Asia at nagdaos ng isang design competition. Sa kabila ng kanyang kabataan, ginawa ni Junho ang lahat ng paraan para makipag-ugnayan sa komite ng mga hurado sa pag-asang makakakuha ng pagkakataon. Gusto niyang manalo ng unang pwesto para maging pinakasikat na arkitekto. Ngayong araw, ipinakita ni Junho ang kanyang mga sketch sa mga hurado, kabilang si Mr. Wu, at ipinaliwanag ang kanyang kakaibang konsepto ng disenyo na naglalayong kumalas sa lumang estilo ng arkitekturang Koreano upang lumikha ng isang ganap na bagong uso. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng mga tanong ni Myojin kung bakit siya nagsisinungaling na hindi sila malapit ni Hisu. Ipinagtanggol lang niya ang sarili sa pagsasabing ginawa niya ito para sa kabutihan nito dahil ayaw niyang ma-stress pa si Myojin. Galit na galit si Myojin at hindi mapatawad ang kanilang pagtataksil kay Hisu. Pagkatapos kumalma, tinanong niya kung bakit siya nasa malapit ng villa noong gabi ng sunog, ngunit blanko pa rin ang kanyang alaala. Tila wala ring alam si Junho at sinabi na lang na hintayin ang resulta ng investigasyon ng pulisya. Kinabukasan, nagpunta si Myojin sa psychologist. Ipinaalaala ng doktor na ang alaala ng tao ay maaaring mabago, kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga tinatawag na nakaraang pangyayari na kakaalala lang niya dahil baka iba ang katotohanan sa iniisip niya. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa detective. Pagkikita nila, sinabi ng detective na nahanap na niya ang lalaking si na ipinaimbestiga nito at sinundan nila ito hanggang sa bar nito. Binigyan ng detective si Myojin ng isang espesyal na telepono, habang ang papel naman nito ay ibaling ang atensyon ni Lee upang magkaroon ng pagkakataon si Myojin na lihim na kopyahin ang mga data sa telepono nito. Matagumpay na natapos ni Myojin ang gawain, ngunit nahuli siya ni Lee. Sinubukan nitong tumakas at hinabol niya ito hanggang sa hindi inaasahang maaksidente ito sa daan. Ang mas ikinagulat niya ay nang masugatan ito. Tinanong siya nito kung bakit hindi pa siya tumitigil pagkatapos makapatay ng 2 tao at kung bakit ipinagpapatuloy pa rin niya ang paghihiganti. Dahil sa mga salitang ito, tuluyan siyang nalito. Para malaman ang katotohanan, sinimulan niyang suriin ang data na kinopya niya mula sa telepono. Doon niya natuklasan ang mga text message sa pagitan ni Lee at Hisu, kung saan nakita niyang nagpadala si Lee ng isang malalaswang larawan ni Myojin at Junho kay Hisu. Nakatanggap din ito ng dambuhalang halaga na daan-daang milyong won mula kay Hisu. Tila ginagamit nito ang lihim na relasyon ni Myojin at Junho para i-blackmail ito. Ngunit sa muling pag-iisip ni Myojin, parang may mali. Kung gusto nitong gamitin ito bilang sandata sa pang-blackmail, ang biktima ay dapat na siya o si Junho dahil si Hisu ang niloko. Hinala ni Myojin na tiyak na may hawak itong ibang lihim na nagdulot kay Hisu ng mas matinding takot at sakit kaysa sa mismong pagtataksil. Pag-uwi sa bahay, hindi mapakali si Myojin sa pag-iisip. Naalala niya na habang hinahabol si Lee, aksidente niyang natawagan si Mr. Kwang. Tama nga ang hinala niya, naglalaman ng data ng telepono ng mga text message sa pagitan ni Lee at Mr. Kwang na nagbabanggit sa ama ni Hisu na si Chairman Choi. Nakipag-ugnayan si Myojin sa detective para ipahayag ang kanyang hinala na ang tunay na motibo ni Lee ay makipagkita kay Chairman Choi, kaya naman sinasadya nitong pahirapan si Hisu. Bukod dito, sa kanyang mga mensahe, paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan ni Myojin kay Mr. Kwang at nagpapahiwatig din sa relasyon nito kay Chairman Choi. Ang dumaraming pahiwatig ay lalong nagbalito kay Myojin, marahil hindi lang ito simpleng usapin ng pag-ibig at pagtataksil. Sino ba talaga si Mr. Kwang at anong uri ng alitan ang mayroon siya kay Chairman Choi? Aktibo ring iniimbestigahan ng mga pulis ang sunog sa villa. Nakipag-ugnayan ang opisyal na humahawak sa kaso sa isang dating kasamahan na nagbitiw kamakailan. Ayon dito, ang hard drive ng security camera ng villa ay hindi nasira ng sunog kundi sinadyang ninakaw. Dagdag pa rito, may mga chismis na ang dating pinuno ng grupo ay biglang nagbago ang pagkatao. Madalas na iniimbitahan sa kotse ng isang tao bago tuluyang nawala ng walang bakas. Hindi pa man nalulutas ang kaso ay nagmamadali na itong magbitiw na nagpapakitang hindi ganoon kasimple ang kasong ito. Sinundan ang kasaysayan ng kanyang mga tawag. Tinawagan ni Myojin ang misteryosong si Mr. Kwang. Nang magsalita ang boses sa kabilang linya, bigla niyang napagtanto na malamang ay matatagal na silang magkakilala. Ikinuwento niya dito ang kanyang amnesia pagkatapos ng aksidente at tinanong kung sino ba talaga ito, habang binanggit din ang pagkikita nila ni Lee. Pagkarinig sa aksidente ni Lee, agad na nahinuha ni Mr. Kwang na may sinadyang mag-ayos ng aksidente para saktan ito. Iminungkahi ni Myojin na magkita sila ng personal
dahil napakarami niyang tanong na walang sagot. Noong gabing iyon, sinundan ng address na ibinigay ni Mr. Kwang, pumunta si Myojin sa isang lumang abandonadong gusali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkapasok niya, ay tinutukan siya nito ng patalim mula sa likod. Habang nanginginig, ipinaliwanag niyang naroon lang siya para maibalik ang mga nawalang alaala. Pagkarinig nito, ibinaba nito ang kutsilyo ngunit lumingon at binalaan siya na huwag nang subukang maalala pa ang nakaraan dahil walang idudulot na mabuti ang paghukay dito. Ngunit determinado si Myojin na alamin ang lahat. Nang makita ang kanyang katigasan ng ulo, naglabas ito ng isang lumang larawan, itinuro ang babae sa gitna at sinabing iyon siya noong high school na ang background ay isang simbahan. Dito na dahan-dahang isinalaysay ni Mr. Kwang ang kwento noong mga nakaraang taon. 15 taon na ang nakalipas, nakatira si Myojin at ang kanyang mga magulang sa isang greenhouse malapit sa simbahan. Ngunit isang araw ay tinupok ng apoy ang buong gusali at doon din nasawi ang kanyang mga magulang. Noong panahong iyon, isang palaboy lang si Mr. Kwang na madalas tulungan ng kanyang mga magulang, kaya naman itinuring siyang suspek sa arson. Nang araw na iyon ay inaresto siya at dinala sa pinangyarihan para sa isang reenactment. Sa matinding pighati, pumulot ng bato si Myojin at ibinato sa kanya na nagdulot ng sugat dito. Pagkatapos, napunta siya sa kulungan habang si Myojin naman ay dinala sa simbahan para doon tumira. Isinalaysay niya na noong nasa kulungan siya, walang bilang na beses siyang nagdasal na sana ay malimutan na nito ang masakit na nakaraan. Gayunpaman, hindi lang basta hindi niya ito nalimutan, kundi lalo pa siyang nagalit dito. 2 taon bago siya lumabas ng kulungan, pinuntahan siya nito na may dalang patalim at sumumpang maghihiganti para sa kanyang mga magulang. Sa kanyang paningin, ang dating masunuring si Myojin ay nabulag na ng galit at naging isang tunay na demonyo. Pagkarinig nito, hindi mapigilan ni Myojin ang kanyang emosyon. Kumuha siya ng isang matalas na kutsilyo sa malapit, itinutok dito, at malakas na nagtanong kung siya ba ang sumunog sa kanyang mga magulang ng buhay. Agad nitong itinaboy ang kutsilyo at galit na sinabihan si Myojin na kumalma. Habang nasa bahay, nakakulong si Junho sa isang walang pag-asang ilusyon. Habang dumarami ang nalalaman ni Myojin, nagsimula na siyang mag-isip kung paano aayusin ang gulo. Takot na takot siya na kung malalaman ni Myojin ang katotohanan ay tiyak na hindi siya nito papatawarin. Ang isa pang personalidad sa kanyang subconscious na nagtatago sa dilim ay bumubulong na kailangan niya itong pigilan sa kahit anong paraan. Kung hindi ay mawawala sa kanya ang lahat. Matapos makipagkita kay Mr. Kwang, lubos na nawalan ng pag-asa si Myojin. Si Mr. Kwang nga ba talaga ang arsonist na pumatay sa kanyang mga magulang noong araw? Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaalis niya sa bahay nito ay bigla siyang pinukpok at nawalan ng malay. Ang mga umatake sa kanya ay isang grupo ng mga thug na pinamumunuan ng isang kalbong lalaki na gustong itakas siya para hilingan ng pera si Junho. Nang makitang hindi pa bumabalik si Myojin, tinawagan ni Ria si Junho para ipaalam na nawawala ito. Agad nitong iniutos kay Ria na hanapin si Myojin sa kahit anong paraan. Mabuti na lang at isang dayuhang gang ang umatake sa mga thug at pinalaya si Myojin ng walang saktan. Nang magising si Myojin, natagpuan niya ang kanyang sarili na ligtas sa bahay. Ayon kay Ria, ginamit ni Junho ang GPS ng kanyang telepono para mahanap siyang walang malay sa tabi ng kalsada kagabi. Gayunpaman, natuklasan ni Myojin na nawala ang lahat ng audio file sa kanyang telepono. Tinanong ni Ria si Myojin kung bakit siya pumunta sa delikadong lugar na yun kagabi at kung may nakatagpo ba siya. Ngunit sinabi ni Myojin na wala siyang maalala. Sa puntong ito, naramdaman niya na hindi lang basta tao na inupahan ni Junho si Ria para mag-alaga sa kanya. Sa likod ni Myojin, lihim na nakikipag-ugnayan si Ria sa kalbong lalaki na nagtangkang kumidnap kay Myojin kagabi. Lumalabas na isa ito sa kanyang mga tauhan. Ngunit sa malas ay nahuli ito ng isang gang. Sa ilalim ng banta ng gang, ipinagtapat ng kalbong lalaki na si Ria ang kanyang boss. At hindi lang iyon, nakikipagtulungan din ito sa isang arkitekto para planuhin ang pagpatay sa asawa nito. Kasabay nito, itinutok din ng mga pulis ang kanilang hinala kay Junho. Ayon sa investigasyon, isa itong mahusay na estudyante ng arkitektura na nagtapos sa isang prestihiyosong paaralan at nanalo ng 2 parangal para sa Emerging Architectural Design. Pagbalik sa Korea, itinatag niya ang kumpanya ng Mono Architectural. Masasabing napakaganda ng kanyang buhay at walang kakulangan. Gayunpaman, ang kapansin-pansing punto ay umalis siya ng bansa isang araw bago ang sunog sa mansyon. Kahit na may malinaw na mga dokumento ng imigrasyon si Junho, nararamdaman pa rin ng mga pulis na may kakaiba. Tila ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay nagkataon lang sa kakaibang paraan. Interesado partikular ang mga pulis sa relasyon ni Junho at Myojin. Hinala nila na ang kanilang relasyon ay hindi base sa tunay na pagmamahal, kundi isang pagtutulungan sa negosyo para pakinabangan ang isa't isa. Nang magkita sila, tinanong ng mga pulis kung bakit hindi binanggit ni Junho ang kanyang relasyon at pakikipagkasundo kay Hisu. Sa kanilang nakaraang investigasyon, hinarap ang hinala ng pulisya na natili siyang kalmado ng husto. Ang katwiran niya, ang nakaraang pagbisita ng mga pulis ay para imbestigahan ang aksidente sa kotse ni Myojin at walang kinalaman sa sitwasyon ni Hisu, kaya wala siyang dahilan para kusang ihayag ang kanyang personal na impormasyon. Patuloy na tinatanong ng pulis si Junho tungkol sa relasyon nila ni Myojin, kung bakit lumipat siya para tumira kasama ang matalik na kaibigan ng kanyang dating kasintahan matapos itong mamatay. Nananatili siyang malamig at sinabihan ang pulis na wag husgahan ang kanilang relasyon based sa maling akala. Sabay sabing nagkasama sila ni Myojin dahil sa respeto sa desisyon ng bawat isa. Kahit anong tanong ng pulis, tila handa na ang mga sagot ni Junho hanggang sa isiniwalat ng opisyal ng pulisya na hindi namatay si Hisu sa sunog, kundi dahil sa isang saksak sa leeg. Ang lalim ng sugat ay nagpapahiwatig na malamang ay isang pagpatay.
dahil sa paghihiganti ang nangyari. Sa mas simpleng salita, ang sunog sa villa ay eksena lang ng isang pagpatay. Pagkarinig nito, sa wakas ay nagpakita ng kaunting gulat ang mukha ni Junho na mabilis namang nahuli ng opisyal ng pulisya na lalong nagpatibay sa paniniwala nitong may itinatagong malaking lihim si Junho. Pagkaalis ng mga pulis, tila nag-alinlangan si Junho. Ginawa niya ang lahat para makasali sa bidding ng pagpapatayo ng museo. Ngunit ngayon ay bigla niyang naiisip na umundur na lang. Naniniwala naman ang kanyang mga tauhan na kahit itaya pa ang lahat, dapat sunggaban ni Junho ang gintong pagkakataong ito. Dahil kapag natapos ang museo, otomatiko siyang magiging isang makapangyarihang tao sa mundo ng arkitektura. Habang nag-aalinlangan pa si Junho, pinadalhan siya ni Ria ng isang gamit at pinilit na tingnan ito. Pagkabukas niya, nakita niyang ito ay isang kopya ng bersyon ng telepono ni Myojin na naglalaman ng mga text message sa pagitan ni Lee at Mr. Kwang na nagpaplanong gamitin sina Hisu at Junho para malaman ang kinaroroonan ng ama ni Hisu na si Chairman Choi. Mukhang si Chairman Choi ang tunay na target ng dalawang yon. Sa sandaling ito, lihim na tiningnan ni Myojin ang bilang ng mga pildoras na kanyang iniinom at natuklasan niyang lahat ng ito ay gamot para sa schizophrenia. Takot na takot siya at depressed, ngunit malinaw niyang natatandaan na sinabi ng doktor na hindi na niya kailangan ang mga gamot na ito. Noong gabing iyon, muling dinala ni Ria ang mga pildoras at pinilit si Myojin na inumin ang mga ito. Sabay sabing si Myojin lang ang nakakapagpapalambot sa isang malamig na tao tulad ni Junho. Nang tanungin niya, isiniwalat ni Ria na si Junho mismo ang pumunta sa ospital para kunin ang mga pildoras na ito dahil humiling daw ang doktor ng pagbabago ng gamot. Nagkunwari si Myojin na sunod-sunuran at ininom ang mga pildoras. Ngunit ang totoo, nang hindi nakatingin si Ria, ay lihim niya itong idinura at itinapon lahat. Gayunpaman, naramdaman ni Ria na may hindi tama kaya agad niyang tinawagan si Junho. Sinabing may nararamdaman siyang pinaplano si Myojin at hinimok itong mabilisang tapusin si Myojin kung ayaw niyang magdala ito ng gulo sa kanya sa hinaharap. Alisto rin si Myojin laban kay Ria habang mag-isa sa kwarto. Lihim niyang inimpake ang kanyang mga gamit at naghintay ng pagkakataon na mawalan ng pansin si Ria para tumakas sa bintana. Matapos ang matagumpay na pagtakas, nahulog ang kanyang tingin sa pilat sa kanyang pulso. Ang matinding engkwentro kay Mr. Kwang kagabi kasama ang pananambang ng mga thug ay lalong nagpalinaw sa mga alaala ni Myojin tungkol sa kanyang nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, nakulong si Mr. Kwang dahil sa arson na pumatay sa mga magulang ni Myojin. Puno ng nagbabagang galit, pinuntahan niya ito sa kulungan at hindi nag-atubiling laslasin ang sariling pulso sa harap nito para ipaalala na para sa kanyang sariling kaligtasan, handa siyang magbayad ng kahit anong presyo. Kahit lumabas pa ito, hinding-hindi niya malilimutan ang paghihiganting ito at darating ang araw na pagbabayarin niya ito ng dugo sa dugo. 2 taon na ang nakalipas nang lumabas ito sa kulungan at pinuntahan niya nga ito na may dalang sandata. Ngunit hindi niya kayang talunin ng isang lalaki. Binugbog siya nito at tinapakan ng walang awa. Lumalabas na ang lalaking multo na palaging nagmumulto sa kanyang mga bangungot ay walang iba kundi si Mr. Kwang. Noong panahong iyon, binalaan siya nito na ang katotohanan ay iba sa iniisip niya at pinayuhan siyang sukuan na ang paghihiganti. Bago isinalaysay ang bahagi ng katotohanan, ang pumatay sa kanyang mga magulang ay ibang tao, ang utak ay si Chairman Choi at siya ay ginawa lang na scapegoat para kay Mr. Kwang. Ang mga magulang ni Myojin lang ang tanging mga tao sa mundo na nagpakita sa kanya ng kabutihan noong siya ay isang marungis na palaboy pa lamang. Pagkatapos ng malagim na kamatayan ng kanyang mga magulang sa sunog, nagtsismisan ang mga kapitbahay na isang arson ang nangyari. Naramdaman din ni Mr. Kwang na may kakaiba, ngunit wala siyang mahanap na pahiwatig hanggang sa isang araw ay biglang dumating si Lee para makipagkita sa kanya. Noong taong iyon, driver pa lang si Lee na pamilyar kay Chairman Choi. Hiningi nito na si Mr. Kwang ang umako sa kasalanan ng arson kapalit ng isang malaking halaga ng pera. Noong una ay tumanggi si Mr. Kwang, ngunit ng gabing iyon, nakita niya si Myojin na umiiyak sa matinding sakit dahil sa pagkawala ng mga magulang ito. Kaya naman lihim siyang nagpasya na tulungan itong mahanap ang tunay na may sala. Para magawa iyon, nagkunwari siyang pumayag na mapunta sa kulungan, ngunit sa dilim ay ginamit niya ang perang ibinigay ni Lee para suhulan at pilitin ito na ihayag ang utak sa likod ng krimen. Sa pamamagitan ni Lee, nalaman ni Mr. Kwang na ang utak sa likod ng arson na pumatay sa mga magulang ni Myojin ay si Chairman Choi ng Mono Group. Ang dahilan kung bakit nagtiis ng maraming taon si Mr. Kwang ay dahil si Chairman Choi ay isang kilalang makapangyarihang tao. Kung kikilos siya ng lantarang, natatakot siyang patahimikin siya bago pa man makapaghiganti. Kahit na malinaw niyang ipinaliwanag ang mga kalamangan at kahinaan kay Myojin, 2 taon na ang nakalipas. Ganap na nabulag ng galit ang puso nito. Sumumpa siya na kahit anong mangyari, ay hahanapin niya si Chairman Choi para maghiganti. Sabay hiling kay Mr. Kwang na tulungan siya. 2 taon ang mabilis na lumipas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin buo ang alaala ni Myojin. Samantala, nakatanggap ng balita si Mr. Kwang na mayroon siyang terminal cancer at mayroon na lamang 3 buwan para mabuhay. Para mag-focus sa kanyang huling layunin, hiningi niya sa doktor na ibigay sa kanya ang lahat ng painkiller
killer. Ang mausisang detective naman ay kumilos sa sarili nitong inisyatiba. Pumunta ito sa ospital na nagpapanggap na pulis para arestuhin si Lee sa hindi inaasahang pagkakataon. Nahuli si Mr. Kwang ng pulis na nagbigay ng pagkakataon kay Lee na makatakas. Ngayong gabi, nagdala si Lee ng isang bag ng pera para makipagkita kay Mr. Kwang at tinanong kung ano ang susunod na hakbang sa plano. Gayunpaman, nanatiling napaka-misteryoso ni Mr. Kwang. Malamig na isinasaysay na ngayon naman ang kanyang pagkakataon na kumilos. Kinuha niya ang bag ng pera para makipagkita sa isang dating kasama sa kulungan at inimbita ito para isakatuparan ang huling plano. Samantala, lihim ding nagpaplano si Junho. Ngayong araw, bigla siyang nakipag-ugnayan sa komite ng kompetisyon sa arkitektura para umundur. Kahit na nagpakita siya ng matinding katapatan at humihingi ng paumanhin, alam ng mga hurado na isa itong tuso at mapanlinlang na tao, maliban na lang kung may mangyayaring napakatindi. Hinding-hindi susuko ang isang taong katulad niya. Ang nakakatawa, sa katotohanan, ang modelo ng museo na dinisenyo ni Junho ay halos tapos na. Naalala ni Myojin ang panahong nagpahayag siya ng paghanga kay Junho. Nagnanais na mabilis na bumalik ang kanyang alaala para malaya niyang magawa ang kanyang mga gustong gawin tulad nito. Agad na sumunod niyon, tinanong ni Myojin si Junho kung siya ba ang pumatay kay Hisu. Inamin ni Junho na siya ang pumatay kay Hisu at hindi si Myojin. Ngunit ang pagpatay na tinutukoy niya ay hindi saksak kundi ang pagtataksil. Naniniwala siya na ang pag-uumpisa niya ng bawal na relasyon kay Myojin ang naging hindi direktang sanhi ng pagkamatay ni Hisu. Sa kabila nito, kinakain ng pagkakasala si Myojin. Nakikita niya ang kanyang sarili at si Junho bilang mga napakamalupit at walang hiyang tao. Nang bumalik si Myojin sa paligid ng villa kung saan naganap ang pagpatay, nakatagpo niya ang may-ari ng karinderya na regular na naghahatid ng pagkain doon. Ayon sa alaala nito, parehong may phobia sa mga matutulis na bagay sina Chairman Choi at Hisu, kaya walang mga kutsilyo o gunting sa loob ng villa. Gayunpaman, noong hapon ng insidente, nakakita siya ng isang lalaking umaaligid na pakiramdam niya ay si Junho, ngunit dahil sa layo ay hindi siya sigurado. Isiniwalat din niya na may ilang pulis na pumunta doon para magtanong ilang araw na ang nakalipas. Tila kabahagi rin ng mga pulis ang hinala ni Myojin na ang sunog sa villa ay gawa ng tao. Pagkatapos, bumalik si Myojin sa art studio ni Hisu. Puno ang kanyang isip ng mga matatamis na salita ni Junho na nangakong tutulungan siyang maalala ang nakaraan. Ngunit sa buong panahon ng kanilang pagsasama, puro kasinungalingan at pandaraya lang ang ginawa nito. Sa kanyang galit, binasag ni Myojin ang isang painting ni Hisu sa kwarto gamit ang isang upuan. Ang mismong painting na sumisimbolo sa kanilang dating magandang pagkakaibigan. Malinaw na naalala ni Myojin ang babala ni Mr. Kwang. Kung gusto niyang magtagumpay ang paghihiganti, hindi siya dapat magtiwala kahit kanino. Samantala, dumating si Junho sa ospital para magtanong sa doktor tungkol sa progreso ng paggaling ng alaala ni Myojin. Sinabi ng doktor na napakaganda ng paggaling nito, ngunit hindi pa ganap na matatag, kaya ang pagsasama nito sa mas matinding therapy ay makakapagpabilis sa kanyang paggaling. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit ni Junho ang kanyang katayuan bilang investor ng ospital para i-blackmail ang doktor. Iniutos niya dito na manahimik at ipinagbawal ang anumang karagdagang paggamot sa alaala ni Myojin. 2 taon na ang nakalipas, matapos lumabas sa kulungan ni Mr. Kwang, hinanap siya ni Myojin para linawin ang arson na pumatay sa kanyang mga magulang. Nagulat siya nang matuklasang hindi ito ang arsonist, kundi isang scapegoat lang para kay Chairman Choi. Gayunpaman, dahil matagal na nanirahan sa ibang bansa si Chairman Choi, kailangang baguhin ni Myojin ang kanyang target para maghiganti. Kaya naman itinutok niya ito sa nag-iisang anak nito na si Hisu. Nang araw na iyon, nagdaos ng isang art exhibition si Hisu. Sinamantala ni Myojin ang pagkakataong ito para lumapit, makipagkaibigan, at matagumpay na naging matalik na kaibigan ito. Sa buong panahong iyon, unti-unting sinusubukan ni Myojin na alamin ang kinaroroonan ni Chairman Choi. Ngunit hindi niya nalaman ang buong katotohanan kundi noong isang gabi. 1 taon na ang nakalipas. Sa kaarawan ni Hisu, isang pambihirang pagkakataon na lumipad pabalik sa bansa si Chairman Choi para magdiwang kasama ang kanyang anak, habang si Junho naman ay nasa ibang bansa para dumalo sa isang komperensya. Para kay Myojin, ito na ang gintong pagkakataon para kumilos. Hating gabi na nang pumunta si Myojin sa villa ni Hisu. Sa oras na ito, dahil inagaw ni Myojin si Junho, opisyal nang nawalan ng saysay ang kanilang pagkakaibigan. Sa malagim na gabing iyon, isiniwalat ni Hisu ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ni Myojin. Mga taon na ang nakalipas, parehong nakatanggap ng acceptance letter mula sa isang prestihiyosong universidad sa Amerika sina Hisu at Junho. Sa sobrang tuwa, nagmaneho ng kaskasero si Hisu. Mabilis ang takbo at aksidenteng nabangga ang isang lalaki na walang iba kundi ang ama ni Myojin. Ang ama ni Myojin ay isang mabait at maamong tao. Para turuan sila ng leksyon bago pa man sila magdulot ng mas malaking gulo, sinadya nitong magpakita ng katigasan. Kumuha ng mga larawan sa pinangyarihan gamit ang kanyang telepono at nagbanta na isusumbong silang dalawa sa pulis. Ngunit hindi niya inaasahan na seryosohin nila ito. Noong gabing iyon, umiyak ng husto si Hisu. Iniisip na tapos na ang kanyang buhay dahil takot siya sa paggalit ng kanyang ama at mas takot siyang mawalan ng pagkakataon na mag-aral sa Amerika. Isinisipan niya kay Junho ang nangyari. Inakusahan itong umamin sa lasing na pagmamaneho sa kabilang lalaki. Para maayos ang gulo, walang pusong
pumasok ng lihim si Junho sa bahay ni Myojin at sinunog ito. Noong gabing iyon, nakita ni Myojin ang kanyang mga magulang na nasawi sa apoy. Isang paghihiganti na sumumpa siyang hindi niya malilimutan. Matapos maalala ang lahat, tinawagan ni Myojin si Junho at nakipagkasundo na magkita sa isang pamilyar na lugar na naintindihan nitong tumutukoy sa art gallery ni Hisu. Pagkapasok niya, narinig ni Junho ang isang recording ng pag-uusap ni na Mr. Kwang at Lee na malinaw na nagsasabing hindi si Mr. Kwang ang arsonist kundi nakatanggap lang ng pera mula sa pamilya ni Chairman Choi para umako sa kasalanan. Kapansin-pansin na isiniwalat din ni Lee na ang taong nasa likod ng pag-upa kay Mr. Kwang ay hindi si Chairman Choi kundi isang batang lalaki. Habang natatapos ang recording, napagtanto ni Junho na nalaman na ni Myojin ang kanyang mga nakaraang krimen. Sinubukan niyang ipagpanggalingan ng sarili sa pag-asang malimutan na nito ang nakaraan at magsimula muli, ngunit matatag na tumanggi si Myojin. Determinado siyang pagbayarin ang maisala sa kamatayan ng kanyang mga magulang. Pagkasabi nito, kumuha siya ng sandata at inatake ito. Ngunit dahil mahina ang kanyang lakas, mabilis siyang nasupil at kinaladkad patungo sa isang liblib na lugar. Doon, malungkot nitong isinalaysay ang katotohanan tungkol kay Chairman Choi at sa pagkatao ni Hisu sa kanya. Lumalabas na isang araw, bago ang pagsabog ng villa noong nakaraang taon, may naramdaman ng masama si Junho kaya nakiusap siya ng tapat kay Myojin na kahit anong mangyari sa hinaharap, wag na wag siyang iiwan ito. Noong sumunod na gabi, lihim na pumasok si Junho sa villa ni Chairman Choi, hinati ang tubo ng gas, at pinasabog ang sunod-sunod na mga tangke ng gas na inilagay sa sulok. Kalahating oras lang ang nakalipas, isang nakakatakot na pagsabog ang nagbatag sa buong lugar. Ginawa ito ni Junho para alisin si Chairman Choi, makuha ang mga ari-arian nito, at hayaan ang kanyang kumpanya ng konstruksyon na kumilos ng mag-isa. Matapos ang sunog noong mga nakaraang taon at ang pagsabog sa villa, nang makitang ayaw siyang patawarin ni Myojin, kinain na siya ng pagnanasang pumatay. Sa madilim na gabi, nagkarga siya ng gasolina sa isang kotse at sinunog ito na may layuning sunugin ng buhay ang babaeng minahal niya ng husto. Mabuti na lamang at sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, nagawa ni Myojin na sirain ang pinto ng kotse at tumakas. Galit na hinabol siya ni Junho. Nakiusap kay Myojin sa huling pagkakataon na limutin na ang lahat, ngunit nang makitang determinado pa rin itong magiganti, sumugod ito sa kanya na may layuning patayin siya. Sa mismong sandaling iyon, natuklasan ng isang pulis ang katotohanan at sumugod sa loob. Nagpaputok ito ng baril kaya natamaan si Junho at natumba, habang si Myojin naman ay bahagyang nakatakas sa kamatayan. Hinggil sa audio recording, ang katotohanan ay ito ang gamit na ibinigay ni Mr. Kwang kay Myojin para pagbayaran ang kanyang mga pagkakamali sa kanyang mga magulang. Kinaladkad niya si Lee sa bangketa at sinabing nakipagkasundo siyang makipagkita kay Myojin doon para mag-usap. Ngunit ang totoo, isang dating kasama sa kulungan ang nakipagsabuatan sa kanya at nagmaneho ng truck ng napakabilis. Sa isang saglit, hinawakan ni Mr. Kwang si Lee at magkasama silang dinala sa kamatayan sa ilalim ng truck. Sa pagkamatay ni Mr. Kwang bilang pagbabayad sala at ang pag-aresto kay Junho, sa wakas ay natapos na ang paglalakbay ng paghihiganti ni Myojin. Habang iniisip ang mga masasayang araw kasama ang kanyang mga magulang, kusa nang umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Kalaunan, ipinaalam sa kanya ng mga pulis na inamin ni Junho ang pagsabog sa villa. Lumalabas na hindi pala ito pumunta sa ibang bansa para sa isang komperensya ng araw na iyon, kundi umupa ng ibang tao para lumipad gamit ang peking pasaporte upang lumikha ng isang alibay. Kasalukuyan itong nasa ilalim ng house arrest sa ospital habang ginagamot ang mga sugat nito mula sa baril. Humingi ng pahintulot si Myojin sa pulisya na makita ito sa huling pagkakataon. Nang makita siyang pumasok, hindi mapigilan ni Junho ang kanyang mga luha. Ipinagtapat nitong sobrang tuwa niya nang malaman ang tungkol sa amnesia nito dahil iniisip niyang maaari na nilang iwan ang nakaraan at mamuhay ng masaya. Sa mahabang panahon, natatakot siyang darating ang araw na malalaman nito ang katotohanan at iiwan siya. Gayunpaman, kahit gaano pa katapat ang pag-iyak nito, hinding-hindi niya mapapatawad ang lalaking umagaw sa kanyang pamilya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang isiniwalat nito ang pag-amin na siya ang nagtanim ng bomba sa villa. Ngunit si Hisu ay namatay dahil sa laslas sa leeg at hinding-hindi niya ito ginawa. Pagkarinig nito, ngumiti lang ng malamig si Myojin. Natulala si Junho nang mapagtanto na ang tunay na pumatay kay Hisu ay walang iba kundi si Myojin. Tinanong niya kung bakit napakamalupit nito, ngunit hindi siya sumagot. Malamig niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal at ibinalik dito. Sabay sabing sana ay huwag itong mamatay ng maaga dahil matagal ang buhay sa kulungan at hahayaan niya itong dahan-dahang magdusa sa pahirap. Pagkaalis sa ospital, binisita niya ang mga libingan ng kanyang mga magulang kung saan ang sakit ng pagkawala ay nagdurugo pa rin sa kanyang puso. Hindi nagtagal, nagbukas siya ng isang maliit na cafe. Isang araw, binisita siya ng psychologist na nanggamot sa kanya sa cafe. Sinabi ng doktor na narinig niya sa mga pulis ang buong kaso at binuo ang lahat sa kanyang sarili. Napagtanto niyang ang alaala ni Myojin ay matagal nang bumalik at ang mga pahayag nito sa pulisya ay hindi ganap na totoo. Ang katotohanan ay noong gabing iyon sa villa, hinarap ni Myojin si Hisu sa pag-asang makarinig ng tawad para sa kamatayan ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi lang ito nagpakita ng pagsisisi, kundi ininsulto pa siya nito. Sinabing ang buhay ng mga magulang ni Myojin ay walang halaga at hindi pa kasintimbang ng isang painting niya. Sa matinding galit ni Myojin, kumuha siya ng isang matalas na bagay sa malapit at sinaksak si Hisu hanggang sa mamatay. Matapos magawa ang krimen, nataranta siya at nagmaneho paalis. Sa villa naman, natuklasan ni Chairman Choi na nasa panganib ang kanyang anak, kaya mabilis nitong binuksan ang mga ilaw na hindi sinasadyang nag-activate sa sistema ng bomba na itinanim ni Junho na nagdulot
nagdulot ng isang nakakatakot na pagsabog. Ang epekto ng pagsabog ay nagpagulat kay Myojin na nagmamaneho kaya nagdulot ito ng isang malubhang aksidente sa trapiko. Matapos ang aksidente, kahit nasugatan ng malubha, patuloy niyang ibinubulong sa sarili na hindi niya dapat malimutan ang pangalan ng taong pumatay sa kanyang mga magulang. Ito rin ang dahilan kung bakit pagkagising niya matapos ang operasyon, kahit na nawalan ng lahat ng alaala, ang pangalang Junho lang ang natatandaan niya. Ngunit ngayon, habang ang alabok ng panahon ay unti-unti nang napapayapa, biglang naalala ni Myojin ang sinabi ni Hisu noong naglalakad sila sa dalampasigan. Noong panahong iyon, puno ng kalungkutan ang mukha ni Hisu habang isinasaysay na may itinago siyang lihim na magmumulto sa kanya hanggang sa mamatay. At ang lihim na iyon ay sumasakal sa kanya, kaya kung maaari lang ay gusto niya nang bitawan ang lahat. Agad na sumunod yun. Naalala ni Myojin na may phobia sa mga matutulis na bagay si Hisu. Ngunit ng araw na iyon sa dalampasigan, sinabi ni Hisu na gusto niyang bigyan ng regalo si Myojin na magpapalaya sa kanilang dalawa magpakailanman. Biglang naalala ni Myojin ang matalas na kutsilyo na inilagay sa sala ng villa noong gabing iyon. Sa kanyang galit, kusa niya itong kinuha at isinaksak kay Hisu. Ngayon lang napagtanto ni Myojin nang may gulat na sinadya pala ni Hisu na sabihin ang mga masasakit na salitang iyon para galitin siya. At ang patalim na iyon ang regalong tinutukoy nito. Lumalabas na nagpasya na si Hisu na gamitin ang sarili niyang buhay para pagbayaran ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.